Yes, mga boss. Magandang araw po. At dito naman po tayo sa ating mga kanya-kanyang trabaho. So, sa ngayon mga boss ay nagpalit tayo ng ating oil separator kasi ito yung sa mga nagiging bagong oil separator natin yan. Pinalitan na natin yung lumang oil separator kasi nga hindi bumabalik yung ating langis. So ito yung lumang oil separator. So ayan, pinalitan na natin ng medyo magbago na oil separator dahil nga nangyayari naubos yung langis natin. So yung nagiging natin kung may problema yung compressor, so isa rin yun sa mga dahilan bakit nasisira yung ating compressor kasi natutuyo siya ng langis. So hindi bumabalik. So nangyayari sa loob kasi ng kasi meron siyang floater, may float yan sa loob ng itong separator natin. So pag nagmamalfunction na yung kanyang floater, hindi na bumabalik dito sa oil return natin yung kaya nangyayari natutuyan yung ating compressor. So yun, masisira yung ating compressor. So sa mga di pa masyadong familiar sa ganitong sistema, pag medyo may kalumaan na yung system nyo, ina-advise ko lang na pag nagpalit kayo ng compressor, so siguro mas maigi na magpalit rin kayo ng oil separator. So mga ganitong klase ng oil separator, mas mura lang to mga boss, mga sir. Meron namang mas mahal, pero ito mura lang to, almost mga 70,000 lang yung isang oil separator niya. Kaysa naman masisira yung ating compressor. So kadalasan ganyan nangyayari sa experience namin dito sa mga lumang system. Ganun nangyayari. So nasisira yung compressor. So ang natin, pa-overhaul tayo ng pa-overhaul. So mas malaki ang gastos natin. Gumagastos tayo ng malaki sa overhauling. O kaya bibili tayo ng bagong compressor. At the same time, magkakarga na naman tayo ng langis at saka refrigerant. So lumalaking gastos natin. So naging hindi natin na problema din pala yung ating oil separator. So kakaproblema din yung oil separator natin. Nagbabarado yung kanyang dinadaanan doon sa floater. At minsan yung mismong floater nag-stuck na. Hindi na siya nagpa-function sa loob. Yan nangyayari, yung langis natin ay di bumabalik, na ibabato doon sa system natin, na ipon doon. So ang natuyuan yung ating compressor ng langis. So nangyayari, karga tayo ng karga hanggang sa malunod na yun. Nalulunod na ng langis ng ating sistema natin doon. Hindi na natin nakukuha yung temperature natin kasi puno na siya ng langis doon yung ating evaporator. So yan lang mga boss. Yun lang, in-advise ko lang sa inyo kung medyo may kalumaan na, abutan ng 5 pataas na taon yung ating sistema. Pag paulit-ulit na kakaroon ng problema yung compressor natin, so subukan yung pag nagpalit kayo ng compressor, magpalit na rin kayo ng oil separator. So yun po mga boss, mga sir, sana po makakuha kayo ng kaunting idea dito sa na-experience namin. So ano nangyari dito, paulit-ulit na papa-overhaul kami ng compressor. Hindi namin mamalayan na yung dapat pala magpalit din pala kami ng oil separator dahil nga nagmamalfunction na yung aming oil separator. So yun mga boss, mga sir, God bless po at magandang araw po.